What's up guys? Sabi, nahuli raw si Saldi ko. Pero hindi pala. Nagkamali. Anyway, tuloy natin to, okay? At huwag kayong alis dyan. Huwag kayong alis! Alright, balik tayo dito sa Pinoy Lens. Kamusta po kayo diyan? At syempre po ang ating pong mga overseas Filipino workers. Kamusta po kayo diyan? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at wag po natin kapababayaan ating sarili. Just like what I always say, no? I-enjoy niyo naman ang inyong buhay, no? At wag masyadong trabaho. Life is good. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Kaya sana po ay Starbucks. Yan. Ingat po kayo dyan mga OFW, mga family workers. At syempre po, ang ating pong mga Pilipino dyan sa Pilipinas. No? Kamusta kayo diyan at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. I know. Pero kailangan natin batiyan ang ating mga Pilipino kababayan para naman malaman nila na kahit pa paano sila po ay nabibiktima ng bangag, ay at least ay ating po silang binabati. Okay? Already, at tayo po ay may gagawin pong pag-uusapan ngayon. Since pinag-uusapan natin ng bangag, ay gusto ko po sabihin sa inyo na itong si Bangag Marcos, no? Di ba? Ay busted. Alam niyo kung bakit ito nabasted ng taong to? Kasi nga po ay nagpakalat na naman siya ng fake news. Parang si Claire Castro, no? At alam naman natin na itong si Claire Castro ay trained ng Bangag Administration. At ito po yung tungkol na sinasabi na nadali na raw si Saldi ko, no? At itong si Saldi ay nahuli rin nila sa Czech Republic. Kung matatandaan nyo, mga parts, ay kinontent ko na rin po ito. Diba? I-report ko na rin po sa inyo ito. At the way I told you guys is about na hindi tayo sure kung talagang nahuli nga ba. May mga question tayo na pinag-uusapan doon na talaga bang 100% nahuli o hindi. And now, it's confirmed na hindi po nahuli si Saldi ko. Kaya busted na naman itong siraulong addict na to. At what can we do? Bobo na, addict pa. Siguro, paggising niya, may nagsabi lang sa kanya na, Sir, good news! Ayaw po dito sa balita sa ibang bansa sa aking ika nga ay informant. At nahuli raw si Saldi ko sa Czech Republic na checkpoint sa immigration. So, ito yung mga tipong talagang, syempre, si Bangag nga pala, kagigising lang, ano ba naman alam niya? Kay OJC nga, sinabi niya, wala naman daw tear gas at baril na lumabas na dala ni Torre. No? Kaya ano pa ba ma-expect natin dito? Kaya Bangag, no? Kung di puro kalokohan, kasinungalingan at talagang walang kwentang tao. Bakit kanyo? Dahil nga po alam niyo naman na sinabi niya na sa Pasko daw ay may makukulong. Di ba? Yung pala, walang nakulong. No? Nakulong si Bong Revilla. Sino lang ba yan? Kinakailangan yung malaking isda. But anyway, balik tayo sa ating topic. No? Tanggalin po muna natin itong buwakan ng inang itong si Bangag. No? Yan. At saka si Saldi ko. At ipapakita po natin ngayon ay yung post ni Bangag. Yan. Sabi niya rito, tama. Sabi niya rito, he is now detained in Prague. Diba? At after crossing into the Czech Republic without proper documentation, ay sinabi niya rito, and is currently in the custody of Czech Republic. No, yan ang sabi niya. No? Ito yung una, yung April, no? At kailan ba ito yung pak na ito? Mga April 24 yata ito. Mga ganon. We are in close coordination with the Czech Republic to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest as possible time. Ay. Alam niyo mga parts, ay ang masasabi ko lang po dito ay talagang nakakatawa, nakakaawa, no? Si Bangag. No? At talagang pong kahit anong gawin niya na kunwari ay siya ay concerned sa Pilipino, kunwari ay talagang hinuhuli nila si Saldi ko, pero marami nagsasabi, ito'y drama lang. No? Kaya naman po ay pakita ko muna sa inyo yung news na ito raw ay nahuli na. Kaya nga baka pati itong nagbalita na raw na ito ay napahiya na rin. No? But anyway, panoorin natin yung video, no? Na kung saan ay nahuli na raw, di ba? Good evening. Today is April 17, 2026. Review, and thank this you. is Tribune at the moment. I'm Patricia Ramirez. Fugitive and former lawmaker Saldi Co has been arrested in Prague after weeks of moving across Europe as authorities now prepare for his possible deportation to the Philippines. Interior Secretary John Vic Remulla said Co was detained after failing to present valid travel documents, with authorities discovering that his Philippine passport had already been cancelled, leading. Ito natatawa ko dito kay John Vic. Unang-una ito si John Vic Colocoy ay number one din sinungaling. Alam mo ang nakakalungkot sa gobyerno ni Bangag ay talagang maraming sinungaling, maraming nag-iimbento, maraming nagpapabida, nag-aagawan ng credit, magnanakaw, name it.
nandyan. At isa tong hinayupak na to na nagsisinungaling palagi at nabubukig din sa sarili niyang salita. No? Kaya di ba kung matatandaan nyo, 6 daw ba sila o 7 daw sila nagplano para ipadala si Tatay Digong sa dahig. At matatandaan nyo rin na itong hayop na to at ang kanyang kapatid na demonyo ng ombudsman ay talagang sip-sip dati kay Tatay Digong. But anyway, ganun talaga. No? Kung saan siguro sino malakas at sino nasa pwesto, yan ang gagawin ng hayop na to. Kaya nga itong bading na to ay supot. Sabi nga raw ay supot. No? Ay siya daw po ay nakahandang tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Hindi ko alam. At mahirap naman sabihin natin na husgahan natin ang hayop na to, pero talagang hayop sa kapal ng mukha. No? But anyway, tuloy natin to. To his classification as an unwanted alien. Despite the absence of an extradition treaty, officials said his deportation is now possible under immigration laws, with the Department of Foreign Affairs coordinating with Czech authorities. Rimulya added that Ito, sabi sa news, coordinating na sila. Di ba? Ito yung mga tipong, parang talagang nakakatawa, no? And sabi ko nga nung una kong video dito, ay talagang masasabi mo na I'm not even sure to myself kung talagang nakulong nga o nahuli nga si Saldico. May mga doubts eh. Di ba? May mga doubts na iisipin mo na talaga ba? Di ba? Kasi isipin nyo mabuti. Kung talagang si Saldico ay nahuli sa Czech Republic, marami na magpapalabas ng video niyan o picture man lang. Alam nyo yan. Kung yun noon nga, nagtatago to si Saldico sa iba't ibang panig ng bansa. No, yun yung kasalukuyan o yung pumutok, yung flood control na siya ay hindi na bumalik sa Pilipinas. If you remember, sinabi niya na ang paalam niya sa Pilipinas ay siya ay magpapagamot lang. Pero after that, hindi na bumalik, di ba? So ito yun, ito yung mga tipong tumakas na siya noon at I guess nalaman niya na talagang ilalaglag na siya ng administrasyong bangag kaya siya ay lumayo na. So kung natatandaan nyo, we're not even expecting it na nakita siya ng isang OFW. Di ba? Nakaganon siya sa picture na wag niyo kuhanan, hinabol siya ng OFW. I think nagpunta yata sa inuupahan niyang apartment or condo or whatever, or whichever. Di ba? Yun ang nangyari. Doon pa lang nakita niyo na agad. Di ba? Yun unexpected yun. Pero ito, big deal to dahil hinuli nga ng Czech Republic daw. Kaya dapat ito may mga news. At kung sakali man hindi man pumatak ito sa Pilipinas, may mga foreign network, media na maaaring mag-cover kay Saldico. Kasi kilala na si Saldico eh, na tumatakas sa ibang bansa, Pilipinas, dahil nga sa nangyaring flood control at delikado ang kanyang buhay. Di ba? Pero ang nangyari, wala lumabas. Nagsalita si Bangag, pero wala siyang makipakita proof na nahuli na. Ang salita niya lang is yung makikipag-coordinate pa lang sa Czech Republic. So it's so funny, this administration is really a bunch of liars and a bunch of idiot. Yan ang masasabi ko. Dahil talaga kung iisipin nyo mabuti, wala silang parang idea. No? Umasa na lang sa salita. They don't even confirm na kung talaga manahuli. At ang masakit ito at nakakatawa, Pangulo pa. Pangulo nyo mga Pilipino pa ang nagbalita, yung pala peke. Di ba nakakahiya yun? Biro mo yung leader nyong adik ang nagsalita. Di ba? So parang talagang nakakatawa talaga ang administrasyon to. Well, I guess magaling sila manakot, magaling sila magkaso, magaling sila sa NBI. Yan si Matibag, matapang daw. Akala mo kung sino, hayop na yan. Di ba? Anyway, tuloy natin! could be returned to the Philippines within 1 to 3 weeks, depending on diplomatic processing. Once back in the country, Ko will be turned over to the Philippine National Police and brought to Camp Crame for standard procedures before facing graft and malversation charges before the Sandigan Bayan over an alleged anomalous flood control Talagang dito sa balita na to, confident sila, makukuha nila, dadali nila sa Crame at sa Sandigan Bayan, di ba? Parang may step na no? May ready na eh. Ika nga, parang hindi pa lumalabas yung itlog sa manok, ay meron na agad sila, di ba? Ganito, yan ang administration bangag, men. No? Nagsasalita pero wala sa gawa. Yan ang legacy niya. Yan ang administrasyon nila. Di ba? projects. Authorities said Ko's arrest is part of a broader investigation into irregularities in flood control projects with more developments expected in the coming days. Meanwhile, Senator Ping Lacson said Ko may be invited to testify in Senate probe once he returns to Duwag na senador. Yung duwag na duwag. Yan, okay? Alright. Salamat po. Kung sino ko man, trivia, salamat. But anyway, yun nga, no? At may plano pa sila na may procedure na, ika nga, pero wala pa yung ika nga yung subject. Di ba? Yun ang nakakatawa dito sa administration na to. Talagang, they are really lost, no? Parang desperado na silang gumawa ng storya. Ang hindi nila alam, hindi naman tangang Pilipino, hindi naman tangang mga OFW para patulan nila yung mga sinasabi nila. At again, ang nakakatawa dito, bakit ang Pangulo pa ang nagbalita? Sana nag-utos na lang siya. Ang laki-laki ng binabayad mo, bangag, sa mga aso mo. Eh di sana kahit si Gadon. Di ba? Oh. Dapat si Gadon na lang ginawa mong Paul guy na parang siya na lang mapaya. Total, pagmumukha niya pa lang nakakahiya na. Di ba? Oh. Sana si Gadon.
Ang dami mong pwede kang gamitin na pwede mong ilaglag na lang. Total, sanay ka naman sa ganyan. Sanay naman ang pamilya mo maglaglag ng tao. Pag hindi nyo na napapakinabangan, use Gadon. Larry Gadon is the man. Ang bihira ka talaga. Hina mo naman, oh. Titira ka kasi ng pulburon, hindi mo pa nilakasan. Anyway, dito tayo maniniwala. No? Kay Harry Roque. No? Ang ating pong idol, isa sa idol. Ito si Harry Roque po ay nagsalita at kinonfirm niya na hindi po totoo. Panoorin natin. Napakaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng kumpirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr., aka Bangag, tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, Ito pa nakakapagtaka. Bakit? Bakit itong si Harry Roque o si Attorney Harry Roque merong source, 'di ba? At kaya niyang panindigan. Bakit kayong mga bangag administration hindi niyo kaya panindigan? Dinadala niyo sa dakdak, 'di ba? Kaya nakakatawa talaga kayo dahil biro nyo, ito si Harry Roque, alam niya, may source siya, na-confirm niya na hindi nahuli. Pero kayo hindi niyo alam, 'di ba? Kaya sabi ko, wow dagat. No? Bagay nga kayo magsama ng dilawad at saka pulan, pareho kayo mga tanga. Men, alam mo kasi, kaya ako sinasabi to, kaya ako minumura itong mga hayop na to, kasi dinadala nila yung Pilipinas, ibinababa nila eh. Babang-baba na nga, sinisira pa nila yung pagkatao ng Pilipinas, yung bansa. Ano ba laman ng bansa? Di ba mga tao, mga Pilipino? So dinadala ni Bangag sa kahihiyan ang bansa. Ang dami niya mauutusan diyan. Para nga meron siyang dahilan para sabihin, you F up. You're fired. Kaya nga sabi ko sa Bangag, si Gadon. Yan ang gamitin mo. Wala namang ginagawa yan eh. Binabayaran niya ng Pilipino. Puro dakdak lang. Puro whiner. Paninira sa Duterte. May Castro ka na eh. Si Gadon na lang gamitin mo. Yan na lang ilaglag mo. Worth it yan. Wala namang kwentang tao yan. Kaya kung ako sa'yo, ilaglag mo na lang yan. hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. See that? So mga Pilipino, mga kababayan, hayan po, for the record, ang ating presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirmed, confirmed, confirmed. Yun. See that? Yan ho ba ay, do you think Harry Roque will say that in the public, sa social media, kung hindi totoo? Siyempre, may pinangahawakan din si Harry Roque diyan. As a matter of fact, he's a lawyer. International lawyer pa. Kaya mo ba yung Castro? Si Gadon hindi na, dahil wala naman lisensya yan eh. Di ba? Yun. At syempre, no, ay kasama na rin po rito ang Czech Republic at lately nga po, no, nagsalita na rin sila, nag-post na rin nila na nagsalita na ang Czech Ministry of Justice walang alam sa sinasabi ni BBM. No, na nahuli na si Zaldico. It's fake news nga si Marco. Well, hindi na yan yung Czech Republic Ministry, no? Yung siguro nag-vlog dito, nagsabi na niya. But yun lang pinakikita ko lang na talaga na-confirm. But anyway, kung matatandaan nyo, no, itong hayop na to, di ba? Yan, si Vida Loca ay nagpunta rin pala ng Czech Republic para mag-shopping. Mag-shopping pa. Ibig sabihin ay para alamin. Ang tanong, bakit DOJ ang nakikialam sa kasong ganito? What is going on with the Department of Foreign Affairs? Diba? Usually, ganyan naman talaga dapat, diba? DOF muna. Anong ginagawa ng DOJ? Siguro ang DOJ parang backup na lang yan. Diba? Or maybe DOF will give them an instruction kung anong dapat kung nahuli talaga si Zaldico. So, bakit pinapunta ni Bangag ang mga aso niya sa DOJ na hindi pa naman sigurado? So, maraming butas eh. Diba? So, panoorin natin itong mga hinayupak na to dahil ang sabi niya ay nakalusot daw si Zaldi, ayaw pa nilang aminin na itong si Zaldico ay wala naman talaga sa Czech Republic. Here we go. And the Deputy Minister of Foreign Affairs. I have to share difficult news. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. From the moment we received information on his whereabouts, the Philippine government moved as quickly as we could. We coordinated with international authorities and the President dispatched this mission to Prague. But we are working across sovereign borders. Every country has... Pucha, may sovereign borders pa. Alam niyo ba yung sabihin ng sovereign? Tanongin niyo yung amo niyong Bangag. No? At kung ano yung sovereign. No? At baka hindi niya alam yan. Alam niya naman yan. Hindi naman nag-aral yan. Nagsinghot lang yan. Siyempre, ang pulburo nakakatuyo ng utak. Kaya sabihin mo dyan, bida. No, na kung ano bang sovereign. Its own laws, processes, and timelines. And we cannot compel a foreign government to act outside its legal framework. So, syempre, What we can do is work within those frameworks as aggressively as the law allows. We already filed our application in November with the Interpol Secretariat for a red notice against Mr. Ko.
Nagtataka lang ako, no? Matagal na itong hinahanap si Saldico internationally, no? Pero ngayon lang sila nagpa-file ng red notice. Di ba? Ang daming butas eh. Di ba? Kasi alam naman nila na si Saldico maraming alam. At kapag kaya nahuli at inamin niya kung sino talaga mastermind, ay wala na. Patay na yung Malacanang. Sino pa ba mastermind? Eh di sila mapipinsan, kayo naman. Kaya yung mga palusot tambalos sa salita niya nahuli, eh kinatakot niya lang yun, akala nga totoong nahuli. Di ba? And we are awaiting Interpol's evaluation. Once issued, the red notice would enable any member country to detain and return him through extradition or Parang deportation. totoo. Yun. At syempre nga po, no? May reporter na aggressive na tinanong kung sino ba, kung nasaan ba si Saldico. Alam mo, tama lang yun. Alam mo, itong narinig ko reporter, marami nagko-comment dito eh. Pero panoorin muna natin at tingnan nyo mabuti. na si Saldico ngayon. That information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. That is the workable intel that we have. Why can't we confirm where exactly in the Schengen area is Saldico? Because that information Right. was not relayed to us. Where was his point of exit from the Czech Republic? That was not relayed to us. Same But you information asked. that we asked. Why can't they give it to you? They're citing Schengen That's right. rules No and trust. data privacy Which provisions. states that I cannot repeat that to you. Paano naman sabihin ng data privacy? Unang-una, kung talagang nakipag-coordinate ang Philippine government sa Czech Republic, kahit walang extradition dyan, as long as nag-uusap kayo na matino, makikipag-coordinate yan. Unang-una, bakit itatago yan ng Czech Republic sa data privacy? Eh, alam naman natin na base sa inyo, na wanted siya. O, either walang tiwala sa inyo ang Czech Republic, o talagang, alam nilang wala. Di ba? So, marami talagang butas eh. Tuloy natin. But what they cited in our conversation is they were pointing to a possible police cooperation agreement, which we don't have. Galing no? Anyway, ituloy natin to at hinanap din ng passport niya. Kasi sabi nga nila, paano nakakalusot si Saldico kung yung passport niya expired? Kung yung passport niya siguro revoked. Pero may nagsasabi na meron siya special visa, meron siya Portugal visa, passport. Maraming question. It's only Saldico who can answer that. No? Kasi nga naman, hindi naman ako naniniwala na kung talagang expired ng kanyang passport o revoked. Hindi na makakatawag ng bansa yan. Do you think Saldico will go to Czech Republic para tumawid at alam niya ang documents niya ay mali o kulang? Hindi naman tanga si Saldico, right? Wala natin! to go back to our press on last Friday, you mentioned that he is traveling using an expired passport. Yeah, we got that. So it is an expired passport, not a cancelled passport? No. It was reported in the Philippines by the official document that the passport of Zaldico has already been Ito ang problema dito, no? At nung tinanong sila ng journalist o reporter, no, di ba? Talagang wala. Wala silang idea na talagang si Saldico ay naandun. Wala talaga. May nagsasabi they're just there to shop dahil maganda raw ang panahon. Gastos nyo na naman, mga Pilipino. Ay. cancelled. Yes, and apparently when we double check with records available to the Bureau of Immigration, Mr. Saldico was issued 3 passports. Okay, the one which he was carrying, information that we got, it's the one that expired September 11, 2022. Okay. That was the one he was in possession with when he was accosted by the authorities. The 2 other passports, one is the official passport, I believe when he was congressman, and the other passport is the one cancelled by the Philippine courts. The thing here is, alam mong cancel na yung passport niya. Siguro yung isa niyang passport, yung personal passport niya. And then the other one is official. I don't think na makakalusot siya sa mga immigration sa ibang bansa kung alam nila na red tape na o red tag na yung kanyang passport as an official. Makikita nila doon na, wait a minute, you're using this official passport but it says here, you are not an official na. Di ba? Parang ganun. So, marami ka talaga makikitang butas dito sa mga hayop ng mga na to dahil ang daming kasinungalingan, ang daming palusot. Alam niyo mga pards, mga Pilipino, ginagawa kayong tanga. Yan ang nangyayari. Kayo naman mga Pilipino, yung iba-iba dyan, nagpapakatanga kayo. Eh, yung loyalistang tanga, hindi na talaga hindi na kokontra pa. Pero kayo mga Pilipinong gitna, o hindi masyado maano sa politika, wag kayo maniniwala. You have to read between the lines ang mga sinasabi nila. You have to analyze it. Dito mo makikita na sila ay nagsisinungaling talaga. I'm not a psychologist. I'm not a lawyer. I'm just a guy na titignan ko lang yung sinasabi nila. Pwede akong mali, pwede akong tama. Di ba? So, sir, pwede yun?
Tatlong passport. Pwede yun? Hindi po. Tatlong Tandaan niyo passport? po, tatlong passport. Di ba pag passport tayo? Hindi, I mean, Pag nag-renew ka, di ba, September 22, yes, di ba? yes, okay. We understand. So, ibig sabihin, Di ba pag- hindi expired ang passport niya kasi napalitan na yung expired passport. No, ang Ng- sinasabi, ang dala-dala niya, nung nahuli siya dito, nadala siya dito sa Czech Republic, Was the free- was Hindi nga nahuli si Saldico sa Czech Republic. Di ba? Hindi raw nahuli. yung may expiry ng September 2022. Okay, So, kaya, expired yun. pero ang kinansela ng gobyerno is the current passport. Yes. Which expires when? I don't have exact details. Based on our research, mag-expire ng 2032. Cancel So, na. cancelled na yun. Hindi po ba ibig sabihin na cancelled na rin lahat? Kapag... Cancel. Pero di ba pag Okay, dahil pag nag-renew tayo, hawak pa rin natin yung passport. Di ba binubutasan lang nila? So, Tapos hawak natin yung expired passport So yung natin. cancelled, ano ang proof na halimbawa cancelled yun? Meron ba nakatatak na cancelled? O kumbaga parang yung binubutas para malaman na cancelled ito? Ang alam ko, personal experience, yung luma akong passport, binutasan ng DFA. Hindi ko na pwedeng gamitin. Yun yung expired. Yun yung Pag expired. cancelled, ano ang palatandaan? I need to check with the DFA authorities on this. Anong Ang bobobo talaga. Anyway, basically, no, kasi ito naranasan ko na rito noon na kung expire na isang i-attach mo sa bago, sabi nga niya, nung panahon na yun, ginugunting eh. Ito pala, binubutas. No, so, hindi ko na alam, no? At matagal na yun. Ina-attach nila yung lumang passport sa bago. Kasi ang alam ko, nandun ang iyong identification sa luma, or nandun siguro yung mga visa, or kung ano man. And Ko was a congressman, so probably diplomat. So, those are the basic stuff na pwede mong gawin. Di ba? But the thing is, itong DOJ na to, kasi kung di naman silang tatanga-tanga, dapat tagdala silang DFA. Although meron yata nasa background, bakit hindi na tinabi? Yung dalawang katabi ni La Vida Loca, ay wala naman sila sabi, nakatunga nga lang. Sana DOF ang katabi niya, no? Instead na yung dalawang gaga. Wala eh. Talagang bobo talaga ang administration na to. Ano magagawa natin? Diba? But anyway, isa pa, no? Yung talaga wala silang alam, which is certified na wala silang alam. Ay, ito. Sir, can you just relate to us what really happened on April 16 at the border of Germany from Prague when the president announced that nahuli na si Ko? I cannot Ano also yung sinabi? they confirm one that during the time no he was under the jurisdiction of the Czech authorities and he was within the territory of the Czech Republic. Why was he accosted? What we surmise is that it would be on some immigration violation of some immigration entrant laws. Talaga nakakaya. But anyway, mga pars, ang aking pong perspective dito ay wala silang alam. And they went there for nothing. No? At marami nga nagko-comment, nagbibigay ng opinion. They just wasted your money, Filipino tax money, para pumunta dyan. Ang sabi nga ng iba, ano ba naman yung magpapa-press conference sila dyan? What is 1 hour, 2 hours after that they go and shop around? Yun ang mga lumalabas. No? At syempre, either babalik sila sa hotel nilang mamahalin na bayad ng Pilipino ulit. Hindi natin alam kung gaano kaganda yung hotel na kanilang tutuluyan. Kakapal ng mga mukha niyan, lalo na pagkahawak ng banga. So, wala tayong magagawa doon. The only thing lang na nakakatawa rito is they wasted their money na hindi sila sigurado kung nandun talaga si Saldico. Why? Una-una, pwede mong kausapin ng Czech Republic Embassy sa Pilipinas. Meron doon. They can coordinate with those people in the Czech Republic in the Philippines. At yung Czech Republic mismo, base sa common policy or ng law na yung Czech Republic ang magdadala kay Saldico sa Pilipinas. Yun ang totoo talaga. No? Yun ang pinaka-reality or normal way na ginagawa ng gobyerno sa gobyerno. And again, kung hindi ka ba naman tangang-bangag ka, pwede mo sabihin na kausapin nyo yung embassy sa Pilipinas at makipag-coordinate kayo mga buwaka ng ina nyo, lalo na yung mga DFA. Pero anong ginawa? Pumunta ang DOJ for what? So there is something going on sa gobyernong bangag, which is alam naman natin, na meron silang pinaplano, na akala nila makukuha na nila si Saldico. Di ba? Nasanay kasi sila dahil di ba, yan ang ginawa nila kay Tevez, yan ang ginawa nila yung mayor ng Bambantarlac ba yun? Na babae na in-check daw, di ba? Nasanay sila na akala nila, ganun din ang gagawin kay Saldico. Ang tanong, bakit hindi nyo hulihin si Tatay Digong sa dahig? Maybe magiging successful kayo doon. Nandun na si Tatay Digong, bakit hindi nyo hulihin? Vida Loca, hindi ka pumunta sa dahig, hulihin mo si Tatay Digong, iuwi mo ng Pilipinas, doon mo kasuhan, di ba? Oh.
Anyway, mga parts, ang akin lang po masasabi dito, just like what I told you on my perspective, this is just a waste of time for them. Napahiya ang Pangulo, alam naman natin, pag-addict sinungaling, and that's how it is. Ang problema, ang DOJ dapat ginamit ang utak at pinasa muna sa Foreign Affairs na, hey, I want you guys to coordinate with the Czech Republic and let us know. Eh, hindi. Ang gusto nila, sir, I wanna go to the Czech Republic. It's springtime, di ba? Oh. Yun ang nangyayari dun eh. Yun ang suma ng mga hayop na yun, di ba? Yun ang pinaka-ika nga ay talagang masasabi natin na talagang it's messed up with them. And that's Bangag administration. That's Marcos legacy. Walang gawa, walang ginagawa, at walang magagawa. No? Alright, at hanggang dito lang po. At before we end this content or video, I just wanna say something na nakapagbigay ng inspiration sa akin. No? At ito po ay ang aking Vice President Sara, kung saan siya ay may message. Matagal na to, sinabi niya na to nung panahon na siya po ay nasa Congress. But this is really a good word or good sentence for her at para sa Pilipino. Sana po magets nyo in that way, magkaroon naman tayo ng pride as a Filipino. Ito ang sabi niya. You may try to destroy me, and also you Filipinos. Bangag is destroying you. You can skin me alive, burn me, and throw my ashes to the wind, but let it be known, you will find me unbowed. Yan ang tunay na leader po, mga parts. Kaya ako lang sining ito dahil believe ako sa sinabi niya. Matagal na to. Alam naman natin yung sinabi niya matagal na. But the thing is, when I realized na, dang, ibig sabihin, never siyang lumuluhod sa mga hayop sa Congress, sa bangag na adik na presidente ng Pilipinas, at sa mga senatong na mukhang pera din, katulad nila Tito Soto, Lacson na duwag na wala palang bayag, at ang iba pa. Contiveros, Aquino, at syempre si Unggoy, si Sharon Cuneta, senator. Di ba? Wow, dagat! That's right. No, yan yung mga, at saka syempre, kasama yung mga bendalo, no, kung saan si Tulpong Hayop, yung dalawang magkapatid na bobo, na ang nagtatapang-tapangan pa pero wala rin pala. They bow kay Bangag. And so unfortunate na yan ang binoto nyo, ang mga Tulfo. Kaya sana, huwag na naman kayo maniwala. Okay? Alright, hanggang dito lang po. Napakaganda lang po ng message ng ating VP Sara. At talagang, yes, for me, nagkaroon ako ng parang motivation. Why would you bow kung alam mo mali ang ginagawa? Right? I like that message. Sana po natutunan nyo. And again, please subscribe, Pinoy Lens, at Pinoy Lens. At syempre po, huwag niyo po kakalimutan ang Pinoy Xer. Nag-uumpisa pa lang po yan. Ako rin po yan. Supportahan po rin natin. Okay? Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, which is my president right now, mahalin po natin ang Pilipinas. Atin lang po yan. At wala na pong makakakuha niyan. Kundi tayo lang makakapag-alaga niyan. Ibalik po natin ang dangal ng Pilipinas. Sana. Thank you and God bless.